Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga karibo natin, mag-resign na lang. Nako, grabe, kinasuhan na. Di matino, yan mga kababayan, at di makapaniwala ang palasyo sa matinding pasabog ni Freddy Aguilar sa Duterte. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko nakakao. So yan mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto mga karibo natin, mai-share lang po ako mga bagong balita sa mundo ng social media mga kababayan, no? Nalagay ko po kanina mga kababayan sa ating thumbnail, no, na mag-resign na lang. Dahil po dito mga kababayan na post na ito, no, ng JME News 1 hour ago. Sabi po dito mga kababayan, viral cop faces inciting to sedition. Complaint over post after Duterte arrest. A police officer who went viral online is now facing an inciting to sedition complaint over his social media post in response to the arrest of former President Rodrigo Duterte. The Philippine National Police, yan po mga kababayan, no? Isa lang po ang masasabi ko. Sabi ko kanina, mag-resign na lang po kayo lahat, no? Kasi parang sa bagay, no? Pero magtatrabaho kayo nang hindi bukal sa puso ninyo at baka makagawa pa kayo ng mga bagay-bagay na hindi naaayon sa batas, mga kababayan. Kaya nga sabi ko, mag-resign na lang po muna kayo, no? Pagbalik po ni Vice President or pag nanalo po si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo, no? Pwede siguro kayong makabalik pa naman, no? Kaysa ngayon ginagawa kayong aso, no? Kung hindi man yan, parang gumagawa kayo ng mga bagay-bagay na labag sa inyong kalooban, which is also not under the law of the Philippines, mga kababayan, no? Doon po sa police na ito po, no, si Patrolman Francis Steve Talion Fontallas. Saludo po kami sa inyo, sir. No? Sa inyong tapang, no? Saludo po kami sa inyo. Dahil ikaw po ay naglabas ng inyong kasi hindi na rin tama no? Yung ginagawa nila kay former PRRD, naglabas po siya ng kanyang nararamdaman lamang. So, isa lang pong ibig sabihin nito mga kababayan, no? Maging pulis ka man, maging militar ka man, maging sino ka man sa ating gobyerno, tao ka pa rin. Tao ka pa rin. Nasasaktan at may damdamin, no? At naaayon naman sa batas yung inyong pinaglalaban, kaya saludo po kami sa inyo. Ayan mga kababayan. At eto, mga kababayan, panoorin po natin, isa-isahin po natin yung mga naging violation, no, ng pag-aresto ni General Torre kay former President Duterte. Eto mga kababayan, panoorin po natin to at bigyan po natin ng reaction to. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Ako maniwala ka, hihilain ko yan. So ikaw ho ba So sinabi po ni Torre, mga kababayan, hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Tapos sinasabi niya pa sa statement niya, mga kababayan, after ma-arrest si former president na may may special treatment yan sa amin Ganyan pala special treatment ang PNP, mga kababayan. Parang dinuduro. Hihilain ko yan. plano ng lahat ng
ito? Hindi naman, hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there. Secretary Anyo was there too. And the Naglaglagan na. Kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako maski isang ordinansya lang na ginawa ko. Lumabag ba ang gobyerno sa proseso sa arrest proceedings of the custodial state? I'll read it again. Article 59 of the ICC, the arrest proceedings in the custodial state, paragraph 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Dapat po at dinala muna si Duterte sa isang judge or hukom sa Pilipinas. Secretary. I am not a lawyer. I cannot interpret the law nor Grabe ka naman po, Secretary John Vic Rimulya. Sinasabi na nga sa'yo ni Ma'am Karen Davila, no, na eto po yung batas. Dapat dinala muna. Kasi nga po hindi nyo dinala. Ngayon, ang palusot ninyo, hindi ka lawyer, hindi ka marunong mag-interpret ng batas. Ini-interpret na nga po ni Ma'am Karen Davila para sa'yo. Ang isasagot mo lang po kung lumagbag ba sa batas o hindi lumabag sa batas si Torre. Di ba? Simple lang naman yun eh. my competent authority. Ako, pag nagkasala, you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge, the Filipino prosecutor, at magpakulong ako dito sa bayan ko. The problem with the last administration So, doon mga kabayan, pinangangaralan na ni former president na dalhin nyo muna ako, parang sinasabi niya na, ano, hindi lang maintindihan ni Torre. Dalhin nyo muna ako dyan sa Korte ng Pilipinas, dito sa Korte ng Pilipinas, no? At hatulan nyo muna ako dito bago nyo ako dalhin sa, ano, sa dahig, mga kababayan. Pero hindi po rin nag-gets, ayan, nagka-problema tuloy. was that there was no due process. There was no fair fight. Teka lang. Huwag naman gano'n, Secretary John Vic Rimulya. Meron naman pong due process, no? Hindi lang naman po ang parte o hindi lang naman po yung mga drug victims, no? Yung mga sinasabi niyong extrajudicial killing, hindi lang naman po sila ang namatayan. Maging ang kampo rin ng gobyerno, yung ating mga kapulisan, meron din pong namatayan because of that so-called due process, no? Dahil po sa kanilang pagsiserve ng due process dito sa mga hinayutak na ito, na ayaw namang sumunod, mga kababayan, yan, maging sila po ay nagbuwis ng buhay. Hindi lang po itong mga sinasabi niyong biktima na mga adiktus, mayroon din pong namatay na mga kapulisan, by doing their job, mga kababayan, and serving the due process for these animals. We are giving him a fair fight in an international court of law. Mali, walang fair fight, mga kababayan. Wala pong fair fight sapagkat hindi nyo po nga po, no, hindi nyo nga po dinala sa Korte ng Pilipinas. Paano magiging patas ang laban, no? I don't believe so, mga kababayan. Isn't this an admission somehow that we don't trust our own judicial system to Correct. function or give a fair verdict? The wheels turn slowly here in the Philippines. And they were gathering evidence and they were about to file a case. There was no case on court. We were investigating. Sir, you have the right to remain silent. So yan, mga kababayan, napakaklaro, no? There is no case sa Philippine Court against former President Duterte. Bakit nyo dadalhin sa International Criminal Court?
kung dito nga sa Pilipinas hindi po siya naging kriminal sa mata ng batas. Ha? Oh, di ba? Hindi naman siya na-convict. Ha? Oh, dapat kinonvict nyo muna na kriminal nga talaga yan. At least man lang may pagbabasihan kayo pagdating sa Netherlands, di ba? Na ops, teka lang. Oh, Your Honor, kriminal po yan sa Pilipinas. Hindi. Ang turing po ng International Criminal Court kay former PRRD ay former president ng Pilipinas. Dahil wala naman po siyang kaso na kinahaharap dito sa Pilipinas. Sa dami-dami, 30,000 na inyong sinasabi, wala man lang ni isa naglakas ng loob. Magti 3 years na po kayo. No? Bakit hindi nyo kinasuhan man lang dito sa Pilipinas? Magti 3 years na po ang administrasyong ito. You have the right for counsel of your choice. Ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. You have the right for counsel of your choice. So, eto pa mga kababayan, ang violate ni Torre. You have the, sabi niya, you have the right, the counsel of your choice, sabi niya, di ba? Oh, pinili po ni former President Duterte ang kanyang anak pero hindi po pinagbigyan. Nasaan po yung the counsel of your choice, Torre? Yun po ay karapatan ng isa ni former President Duterte pero hindi niya po ibinigay, no? Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. Galing yung anak. Hindi mo mangyayari, sir. Be denied. You have the right for counsel of your choice. Take us back. What time, when did the Interpol inform the Philippine government of the warrant? It was 3 a.m. when the PCTC received the warrant, and it was served with due course to the former president. His rights were read. He was brought to the holding area. He asked for lawyers. We gave them access. Huli na. Nako, huli ka na. Deny ang abogado ko, ang Oh, yan oh. abogado ko yung anak ko na babae. Bakit ninyo i-deny? Allow me to consult my lawyer who is my daughter. He asked for lawyers. We gave them access. Galing yung anak. Sinungaling. Hindi mo mangyayari, sir. Be denied. Ang abogado ko yung anak ko na babae. Bakit ninyo i-deny? He asked for lawyers. We gave them access. Sen mga kabayan, no? Klarong-klaro po na nagsisinungaling po dito, no? Ang mga nasa gobyerno, mga kabayan. So, yan. Dapat pa ba natin silang pagkatiwalaan or dapat, well anyway, ano man po ang inyong reaction dyan, i-comment nyo na lang po. At eto pa, eto ang matindi mga kabayan. Gusto po nilang maniwala ang taong bayan. Sabi po dito, JamieNetwork.com, yan. A total of 49,990 people join rallies across the country in support for or of former President Rodrigo Duterte following his arrest to face the crimes against humanity charges he is facing before the International Criminal Court, the National Philippine Police, mga kabayan, PNP. Aba, bilang na bilang po ng PNP mga kababayan kung ilan lang po ang dumalo sa sa rally. Nationwide ito across the country. Ito sabi po, across the country at nasa 49,990 lang po mga kababayan across the country. Grabe. Ganun po. Ganun lang po yung inire-report nila, no? Jamie News, kumusta naman? Na-verify po ba ito?
Na fact check po ba itong 49,990? Kasi po mga kababayan, iba rin naman po ang kanilang balita patungkol po dito sa rally ng Tacloban City. Ito naman po, 100,000 waray sumuporta kay PBBM Alyansa. Nako, grabe. Ilang kaya ang population ng buong Leyte, no, mga kababayan? Oh. Sabi po dito, pumapalo sa 100,000. Waray ang dumagsa sa campaign rally sa Tacloban City noong Biyernes bilang suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa mga kandidato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagoong Pilipinas. Biruin mo, Leyte lang mga kabayan, sa Tacloban lang, 100,000. Samantala dito mga karibin natin sa prayer rally, buong bansa 49,000. Sino po ang maniniwala sa inyo? Ito, minamind condition nyo yung tao no? Para pagdating siguro ng eleksyon, bantayan po natin to Baka sabihin nila, 49,000 lang buong country na dito 100,000 Tacloban pa lang. Minamind condition po tayo mga kababayan to believe, no? Na marami po silang supporter na lumabas. Yung 100,000 na yan, hindi ka pa rin naman sigurado kung ikaw yung boboto niyan. Malamang sa malamang yung pinunta lang dyan, ayuda. Or yung artista, para makakita naman for the first time ng artista. Di ba? Kayo mga kababayan, naniniwala po ba kayo na ganito lang kaliit? Across the country, 49,990. 10 na lang. 50,000 na sana. Ayon po yun sa PNP, mga kababayan. Ako, grabe. Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga, pakinggan po natin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Ito na po. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang ang sinapit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. ay pinakamalaking pagtataydor na nangyari sa isang presidente. Ito ang matinding buwelta at hindi nakapagpigil na maglabas ng kanyang hinaing at pahayag ang isa sa kilalang pinakasikat na Filipino folk musician na si Freddy Aguilar. Filipino folk musician na si Freddy Aguilar, binasag na ang katahimikan at tahasang nagsalita na sa publiko. Hindi man pinangalanan, ngunit direktang nasa pool ng katotohanan at nasampal ng kahihiyan ang gobyernong ngagpa ni Marcos Jr. Totoo kaya ito mga ka-update? Ating alamin. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, ayon pa sa matinding buwelta at pahayag ng Filipino folk musician na si Freddy Aguilar, and I quote, "Ito na ang pinakamalaking pagtrataydor sa isang kababayan sa buong buhay ko. Lahat ng naging presidente ng Pilipinas, nasaksihan ko ang kanilang pagpapatakbo. Pero ito na ang pinakamalaking traidor na pangyayari sa isang presidente. Kahit tapos na ang termino ng isang presidente, dapat pa ring igalang ang kanyang naging pwesto dahil naging presidente siya ng Pilipinas. Bukod pa doon, isa si FPR." Correct mga kabayan, no? Kasi si Torre, sabi niya kakalad ka rin niya si former president Sabi niya pa, tapos na ang kanyang pagiging presidente, no? Napakayabang talaga ni Torre mga kabayan. Hindi na po iginalang ang dating presidente ng Pilipinas, former president ng Pilipinas. Torre, rumispeto ka naman kahit konti lang, please, no? RRD sa napaka-popular na presidente na nasaksihan ko sa buong buhay ko. Siya ang pinakamamahal. End quote. Kaya nang lumabas ang naging balita. So yan mga kabayan, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po.
Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.